Medyo magulo na naman nga ng konti ang setup dito sa loob ng bahay namin dahil meron na naman nga akong ipinagagawa. Yung nabetan ko kasing pagpwestuhan itong bago naming washing machine sa loob ng bahay, wala nga outlet na nakaabang kaya kailangan ko pang palagyan. Ayoko na rin naman tong ipwesto sa labas katulad nung dati naming washing machine dahil palagay ko kaya nasira yun. Ginagawang tulugan ng alaga naming aso. Napagastos lang din talaga ng konti dahil pricey na nga itong mga electrical materials na binili ko at yung per meter nga ng wiring halos nasa 40 na isa. Pero ayun nga, para sa mga nagtatanong sa akin at nagme-message kung bakit hindi ako active nitong mga nakakaraan, medyo marami kasing pinagkakaabalahan, marami rin pinagkakagastusan, tas ang dami pang ligpitin dito sa aming tahanan. Habang busy sila ditong mag-ayos ng pinalakad na linya ng kuryente, nasikaso ko naman ng may assemble tong patungan ng washing machine na binili ko nga online. Mas mapapadali na rin kasi yung pagpupwesto sa washing machine kapag meron nga siyang mapagpapatungan, tapos easy na lang ding ilipat-lipat ng pwesto kapag meron ngang ganito. Abay, alam niyo naman yan simula una pa lang na lahat ng gamit sa bahay namin hindi napipirmi sa isang pwestuhan, linggo-linggo may nagaganap na lipatan. Medyo nakakangawit lang siyang buuin dahil kailangan mo talagang itornilyo yung bawat kanto niya. Pero worth it naman dahil sapong-sapo niya talaga yung washing at hindi ka na mahihirapang magbuhat sa mga susunod. Mabilis na lang din namang nayari yung pinagapang na linya nga ng kuryente at naglinis na lang din muna ako sa paligid itong pagpapwestuhan bago nga ako tuluyang maglaba. Alam niyo ba guys, sa totoo lang, sobrang excited ko dito sa bago naming washing machine dahil parang ito pa lang yata yung pangatlong appliance na nabili kong brand new. Kadalasan kasi talaga panay second hand lang ang nabibili ko't yun lang ang pasok sa budget. Kaya lang, napapansin ko na pagdating sa amin, hindi na rin naman ganong nagtatagal. Kaya naman kahit pikit mata na lang, isiningit ko nang maikaskas tong washing namin dahil wala na akong maisuot na damit. Lahat na lang nasa labahin. Anyway, samahan nyo na rin muna akong tanggalin yung mga nakadikit pa nga ng mga plastic dito bago ko nga tuluyang gamitin. Siyempre, kapag meron tayong ganyang bagong gamit, ang timano, kailangan mabinyagan na natin. Kaya rin talaga pinush ko na malaking capacity na yung mabili namin para nga kapag nagsalang ng mga labahin, at least 1 hanggang 2 ikutan na lang. At habang naglalaba siyang mag-isa dito, naisipan ko na rin simulan na yung mga natira kong ligpitin dito sa bahay. Hindi ko na nga rin itinapon yung kahon na pinaglagyan nga ng washing machine at naisipan ko na nga lang nabiyakin para magawa kong patungan ng ilalim ng higaan. At dahil mahigit 1 month na rin simula nung mabili ko tong spring mattress na hinihigaan ko, naisipan ko na nga rin muna tong i-dust mite vacuum cleaner bago nga lagyan ng sapin. Meron kasi talagang alikabok ang sisiksik sa higaan natin kahit gaano tayo maglinis araw-araw at hindi natin maiiwasan yung mga ganyan. At yan din ang dahilan kung bakit nakakaramdam tayo ng pangangati sa katawan kapag nahihiga tayo minsan dahil meron talagang mga nagsisiksikang alikabok dyan. Kaya naman sobrang laking bagay kapag meron tayong dust mite cleaner na gamit sa bahay natin at syempre, binili ko na lang din, ipopromote ko na para magkakomisyon ako, meron akong link dyan sa ibaba. Pagkatapos naman nun, nagpatulong lang din ako sa kapatid ko para mailigpit nga yung ilan sa mga damit ko. Tapos nagmap na lang din ako para tuluyan na ngang malinisan yung mga sahig namin. Nayari na rin naman yung isinalong ko sa washing at yung kapatid ko na lang din ang pinagsampay ko. At pagkatapos nga ng lahat ng mga gawain, sumandok na ako ng pagkain. Kumuha lang din ako ng malamig na tubig dahil magtitimpla nga ako ng Miracle Barley at halos mapuno nga tong tumbler dahil 2 sachet yung ititimpla ko ngayon. Kapag nakakasabay ko kasing kumain si nanay, nagpapadamay na rin siyang magtimpla ng Miracle Barley at dito na nga lang kami sa isang tumbler umiinom. Sobrang healthy inumin ng Miracle Barley na to dahil napakarami talaga niyang mga beneficial nutrients na nakakatulong talaga sa kalusugan natin. Hindi pa siya mahirap inumin at maniwala kayo sa hindi, lemon cucumber lang talaga ang malalasahan mo at pwedeng-pwede sa mga matatanda o bata tapos stevia yung sugar na ginamit. 10 pieces per box na nga rin yung laman at para sa bet makapag-try ng healthy drinks na yan, maglalagay na lang din ako ng link sa comment section itong video. After naman naming makakain ng dinner, diretso na rin ako ng half bath para makapaglinis na ng katawan para bago nga makapamahinga, fresh na fresh ang atake. At mai-share ko na rin sa inyo ang ginagawa kong pahinga gabi-gabi. Walang iba kundi si Tanggol na dinaig pa yung mga tilapia ni Idol na walang kamatayan. At dahil dyan, hanggang dito na lang muna ang update ko at mag-comment na lang kayo sinong mayor nyo, si Tanggol ba o si Miguelito. Babay na muna at salamat sa mga nanood!
Meron pa nga akong gustong i-share sa inyo pero paalala lang na libangan lang ito at para lang din sa mga may extra. Dahil medyo malaki rin tong nakuha ko ay mamimili ako ng mga swerteng mabibigyan at mag-comment ka lang dyan sa baba tapos i-share mo tong video.